Sa liblib na baryo ng San Isidro, sa lalawigan ng Aurora, naninirahan ang pamilya ni Boljak Gardo. Hindi pangkaraniwan ang kanilang pamilya sapagkat sa bawat henerasyon ay ipinapasa ang isang lihim na tungkulin na kasing bigat ng kanilang pananampalataya sa Diyos, ang pagiging tagapagbantay laban sa mga nilalang ng dilim. Si Boljak, 23 taong gulang, ay pinalaking may matatag na paninindigan sa kabila ng pagiging ulila sa ina. Ang kaniyang amang si Mang Itong ay isang kilalang manggagamot at albularyo sa kanilang lugar. Mula pagkabata, sinanay na si Boljak sa pakikipaglaban sa masasamang nilalang gamit ang mga sinaunang dasal, agimat at lihim na ritual na minanapa mula sa kanilang mga ninuno. Ngunit hindi niya kailanman inasahan ang bigat ng kaniyang magiging papel sa isang trahedyang nakaamba sa kanilang baryo. Ang kanilang tahanan ay nakatayo sa gitna ng makapal na kagubatan. Sa kabila ng kalikasan at kapayapaang bumabalot dito, matagal nang binabantayan ng pamilya Gardo ang baryo mula sa mga aswang at engkanto na nagpapakita sa mga gabi ng kabilugan ng buwan. Sa kabila nito, hindi pa kailanman nasubok si Boljak sa tunay na panganib. Isang gabing payapa, habang kumakain ng hapunan ang pamilya, biglang dumating si Tatang Pilo, isang matandang magsasaka sa baryo. Nanginginig ito sa takot habang bumubulong ng mga salitang halos hindi maintindihan. Ang gabunan, bumalik sila. Nilapan nila ang mga kambing ko. Hindi ko alam kung sino ang susunod. Si Mang Itong, bagamat kalmado, ay agad na naghandang tumugon. Ngunit si Boljak, na alam niyang ang araw ng pagsubok ay darating, ay nagpresenta. Tay, ako na ang pupunta. Panahon na siguro para harapin ko ang takdang kapalaran natin. Hindi siya pinigilan ng ama, ngunit bago umalis ay iniabot nito ang isang agimat na hugis aso. Ito ang agimat ng ating lahi, anak. Bantayan ka nawa nito. At huwag mong kalimutan, may mga bagay na hindi mo kayang gawin ng mag-isa. Kung sakali mang maramdaman mo ang pangangailangan ng gabay, tawagin mo siya. Bagaman litong-lito si Boljak sa sinabi ng ama-ama, tumango na lamang siya. Bitbit ang bolo, ang agimat at ang kanyang paninindigan, tinungo niya ang kagubatan kung saan nangyari ang insidente. Habang naglalakad si Boljak sa madilim na kagubatan, naramdaman niya ang kakaibang lamig sa hangin. Ang bawat hakbang niya ay nagbabadya ng panganib, ngunit hindi niya alintana. Sa gitna ng katahimikan, isang malalim na alulong ang kanyang narinig. Agad siyang tumigil at tumingin sa paligid. Sa isang sulok ng kagubatan, lumitaw ang isang malaking aso. Hindi ito pangkaraniwang aso. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na tila 2 bilog na buwan. Ang kanyang balahibo ay itim na parang uling, ngunit sa ilalim ng liwanag ng buwan, may kakaibang kinang itong kulay pilak. Boljak, ang sabi ng aso sa isang tinig na malamig, ngunit puno ng karunungan. Ako si Lunti, ang engkantong aso na gabay ng iyong pamilya. Ipinadala ako upang tulungan ka sa laban na ito. Napaurong si Boljak. Hindi niya inasahan ang makatagpo ng isang nilalang na hindi lamang nagsasalita kundi tila kilala siya ng higit pa sa kanyang sarili. Paano mo nalaman ang pangalan ko at paano kita paniniwalaan? Ang dugo mo ang nag-uugnay sa atin, sagot ni Lunti. Ang agimat na dala mo ay hindi lamang proteksyon. Ito ang susi upang makatawag sa akin. Ang ating tadhana ay magkaugnay, Boljak. Kung gusto mong mailigtas ang baryo mo, kailangan mong magtiwala sa akin. Bagaman may pag-aalinlangan, pumayag si Boljak na sumama kay Lunti. Sa gabing iyon, sinimulan ni Lunti ang pagsasanay kay Boljak sa paggamit ng mga sinaunang ritual at kapangyarihan ng agimat. Ngunit bago matapos ang gabi, isang nakakapangilabot na sigaw ang umaling-aungaw mula sa malayong bahagi ng kagubatan. Narinig mo ba iyon, Lunti? Tanong ni Boljak, baka sa mukha ang kaba. Tumango si Lunti. Oo, Boljak, nagsisimula na sila. Ang gabunan ay muling nananawagan ng dugo.
Sa kalagitnaan ng madilim na kagubatan, nagpatuloy sina Bojack at Lunti sa pagsunod sa direksyon ng nakaririmarim na sigaw. Ang hangin ay naging mabigat, tila nagbabadya ng paparating na kapahamakan. Ang amoy ng nabubulok na laman ay sumingaw sa paligid, pinatitibay ang hinala nilang naroon ang gabunan. Bojack, wika ni Lunti habang huminto ito, narito na tayo sa kanilang teritoryo. Sa gabunang ito, hindi lang isa ang aswang. May pinuno silang naghahari at siya ang dapat nating pag-ingatan. Teka, tanong ni Bojack, pilit na pinapakalma ang nanginginig niyang mga kamay habang hawak ang bolo. Ano bang gabunan ang sinasabi mo? Bakit parang napakalaki ng pinoproblema natin? Ipinaliwanag ni Lunti ang lahat. Ang gabunan ay isang uri ng puok kung saan nagsasama-sama ang mga aswang upang magplano ng kanilang mga pamiminsala. Sa kasong ito, isang matandang aswang na kilala bilang si Doyong ang pinuno. Sinasabing si Doyong ay may kakayahang mag-anyong malaking ibon na may matutulis na kuko na kayang humiwa sa laman na parang espada. Ang gabunan ay hindi lang isang grupo, dagdag ni Lunti. Ito'y kanilang sagradong lugar. Kung papasok tayo rito, ituturing nila tayong mortal na kaaway. Huminga ng malalim si Bojack, pinilit na isantabi ang takot. Wala akong pakialam kung ituring nila akong kaaway. Kung hindi natin sila pipigilan ngayon, paano na ang baryo natin? Nang marating nila ang kinaroroonan ng sigaw, tumambad ang isang eksena na lalong nagpabilis ng tibok ng puso ni Bojack. Isang batang lalaki ang nakahandusay sa lupa, duguan habang umiiyak sa takot. Nakapalibot sa kaniya ang apat na nilalang, mga aswang na may mahahabang pangil at mga matang pula na tila nagbabaga. Hindi naghintay si Lunti. Tumakbo ito papalapit at sinunggaban ang pinakamalapit na aswang. Ang matalim nitong ngipin ay tumama sa leeg ng nilalang. Sa isang iglap, napunit ang laman at bumagsak ang aswang sa lupa. Bojack, tumutok ka, sigaw ni Lunti habang patuloy na nilalabanan ang mga kalaban. Nataranta si Bojack, ngunit nang makita ang batang umiiyak, tumibay ang kaniyang loob. Mabilis niyang kinuha ang agimat mula sa kaniyang bulsa at inusal ang dasal na itinuro sa kaniya ng kaniyang ama. Sa ngalan ng liwanag at sa kapangyarihan ng ating mga ninuno, pawiin ang dilim at talunin ang kasamaan. Biglang kumislap ang agimat at mula rito ay lumabas ang isang liwanag na pumalibot kay Bojack. Sa kislap ng liwanag, nakita niyang napaatras ang mga aswang, tila nasusunog ang kanilang balat sa kapangyarihan ng agimat. Hindi nagtagal ay sumugod siya gamit ang bolo at tinaga ang isa sa mga aswang. Tumagos ang talim sa likod nito at agad itong bumagsak, wala ng buhay. Subalit bago pa man makapagpahinga si Bojack, naramdaman niyang may malamig na hangin na biglang dumaan sa kaniyang tabi. Ito na siya, bulong ni Lunti, ang kaniyang boses ay puno ng babala. Sa itaas ng punong kahoy, lumitaw ang isang nilalang na mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa ibang mga aswang. Ang mukha nito ay mistulang ibon, ang mga matay kumikislap ng dilaw at ang mga pakpak nito ay tila yari sa kadiliman. Ikaw ang magtatapos sa akin? Tanong ng nilalang sa isang tinig na umaalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Doyong, bulong ni Lunti kay Bojack. Siya ang pinuno ng gabunan. Huwag kang magkamali, Bojack. Kailangan mo ng tapang at tiyaga upang talunin siya. Hindi sumagot si Bojack. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak sa bolo at pinanatiling malapit sa kaniyang puso ang agimat. Sa gabing iyon, nagsimula ang isang laban na susubok sa kaniyang lakas, pananampalataya at kakayahang harapin ang kasamaan. Ang kagubatan ay nagmistulang entablado ng kasamaan. Si Doyong, ang pinuno ng gabunan, ay nakatitig kay Bojack at Lunti na tila sinusukat ang kanilang tapang. Ang hangin ay tila nanigas at bawat kaluskos ng mga dahon ay nagpapadala ng takot kay Bojack. Ngunit sa kabila ng kaba, nag-uumapaw ang determinasyon sa kanyang dibdib. Ikaw ang magtatangkang tapusin ang gabunan, Bojack? Tanong ni Doyong habang ang boses nito ay tila nagmumula sa lahat ng direksyon. Kung ganun, ipaparanas ko sa iyo ang galit ng dilim.
biglang sumugod si Doyong mula sa itaas, mabilis na parang kidlat. Ngunit bago pa ito makalapit kay Boljak, lumundag si Lunti at sinalubong ang kalaban. Nagbanggaan ang kanilang mga katawan at ang tunog ng kanilang sagpaan ay gumulantang sa buong kagubatan. "Lunti, kaya mo ba siya?" sigaw ni Boljak habang hawak ang kanyang bolo. "Tulungan mo ako, Boljak," sagot ni Lunti habang sinusubukan nitong ilayo si Doyong mula sa binata. "Ang agimat mo ang tanging may kapangyarihang makapinsala sa kanya." Hindi nag-aksaya ng oras si Boljak, itinaas niya ang agimat at inusal muli ang dasal na itinuro ng kanyang ama. "Sa liwanag ng katarungan, itaboy ang kadiliman. Sa pangalan ng aming lahi, ikaw na masama ay maglaho." Sa bawat salitang binitiwan ni Boljak, nagliliyab ang agimat sa kanyang kamay at isang sinag ng liwanag ang sumiklab sa buong paligid. Natamaan si Doyong ng liwanag, dahilan upang siya'y mapaatras. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago, tila sinusunog ng liwanag mula sa agimat. Ngunit hindi basta-basta ang aswang. Habang tumitindi ang liwanag, bigla itong sumigaw ng malakas. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang mga maitim na usok na parang demonyong mga kaluluwa, mabilis na umikot kay Boljak. Nabahira ng dilim ang paligid at nawalan ng direksyon si Boljak. "Lunti, nasaan ka?" sigaw ni Boljak habang hawak pa rin ang agimat. "Kalma ka, Boljak," sagot ni Lunti mula sa di kalayuan. "Huwag mong hayaan ang dilim na kainin ang takot mo. Ituon mo ang iyong paningin sa liwanag ng agimat." Umikit si Boljak at pilit na tinanggal ang takot sa kanyang isipan. Ramdam niya ang kapangyarihan ng agimat na parang init ng araw na nagpapalakas sa kanya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, naaninag niya si Doyong, nakangisi habang nagmamasid sa kanya mula sa gilid. "Ano bata?" wika ni Doyong. "Hanggang dito ka na lang ba? Hindi mo ako matatalo sapagkat ang dilim ay bahagi na ng mundong ito. Hindi ka nagtagumpay laban sa aking mga ninuno at hindi ka rin magtatagumpay laban sa akin," sagot ni Boljak ng buong tapang. Mabilis siyang sumugod kay Doyong, bitbit ang bolo at agimat. Mabilis din ang naging galaw ng aswang, tila naglaho ito sa hangin at biglang lumitaw sa likuran ni Boljak. Ngunit bago pa siya tamaan ng matutulis na kuko ni Doyong, dumating si Lunti at sinunggaban ang braso ng aswang. "Boljak, ngayon na!" sigaw ni Lunti habang nakikipagbunok kay Doyong. Sa isang iglap, itinapat ni Boljak ang agimat sa puso ng aswang at tinaga ito gamit ang bolo. Napuno ng liwanag ang buong kagubatan habang nagsimulang sumigaw si Doyong ng malakas. Ang kanyang katawan ay nagliyab at isang makapangyarihang alingaungaw ang bumalot sa buong paligid. Habang unti-unting naglalaho ang katawan ni Doyong, bumigkas ito ng huling salita. "Hindi mo pa rin maiintindihan ang lahat, Boljak. Ang dilim ay may mas malalim na ugat sa inyong pamilya kaysa sa iyong iniisip." At tuluyang naglaho si Doyong, na iwan ang usok at alingasngas ng malamig na hangin. Habang humihingal si Boljak, tinignan niya si Lunti, nasugatan ngunit nakatayo pa rin. "Lunti, tapos na ba? Wala na ba ang gabunan?" Umiling si Lunti, tila may lungkot sa kanyang mga mata. Ang pinuno ay wala na, ngunit hindi ibig sabihin na wala ng panganib. Ang gabunan ay bahagi ng isang mas malawak na plano. Kailangang maghanda ka pa, Boljak, sapagkat sa kabila ng gabunang ito, may mas malalim na lihim ang naghihintay sa baryo mo at sa iyong pamilya. Hindi nakapagsalita si Boljak. Sa kabila ng kanilang tagumpay, ramdam niya ang bigat ng mga salitang binitiwan ni Lunti. Alam niyang hindi pa ito ang katapusan, ito lamang ang simula ng mas madilim na kabanata. Pagkatapos ng kanilang laban kay Doyong, bumalik sina Boljak at Lunti sa baryo ng San Isidro. Tahimik ang buong paligid, ngunit ramdam ni Boljak ang bigat ng hangin. Alam niyang kahit nagapin nila ang pinuno ng gabunan, hindi pa tapos ang kanilang laban. Sa bawat sulok ng baryo, tila may matang nagmamasid, may aninong nagtatago. Sa kanilang pag-uwi, sinalubong sila ng kanyang ama, si Mang Itong. Nakangiti ito, ngunit bakas sa mga mata nito ang pag-aalala.
"Anak, ligtas ka. Mabuti naman at natapos niyo ang laban," sabi nito habang iniaabot kay Boljak ang isang tasa ng mainit na salabat. "Tay," nagsimula si Boljak habang nakaupo sa bangko sa harap ng kanilang bahay, "bakit parang hindi ka nagulat sa nangyari? Parang alam mo na ang lahat ng ito. Ang gabunan, si Doyong, pati na ang engkantong aso, ano ba talaga ang hindi mo sinasabi sa akin?" Napabuntong hininga si Mang Itong at tumingin kay Lunti na nakahiga sa sahig at nagpapahinga. "Panahon na siguro para malaman mo ang buong katotohanan, anak. Ang laban na ito ay hindi nagsimula sa iyo. Isa itong sumpa na matagal nang nakakapit sa ating pamilya." Ayon kay Mang Itong, ang kanilang pamilya ay nagmula sa lahing mga tagapagbantay laban sa dilim. Sila ang itinalaga ng mga sinaunang engkanto upang panatilihin ang balanse sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Ang agimat na ngayon ay hawak ni Boljak ay isang pamana mula pa sa kanilang mga ninuno, ngunit may malaking kapalit ang kapangyarihan nito. Ang agimat na hawak mo, paliwanag ni Mang Itong, ay hindi lang proteksyon. Isa itong piraso ng liwanag na itinalaga upang pawiin ang mga nilalang ng dilim. Ngunit may isang bahagi ng ating kasaysayan na nais itago ng ating lahi. Napatitig si Boljak sa kanyang ama. "Ano yon, tay?" Huminga ng malalim si Mang Itong, manitong bago tumingin kay Boljak. "Ang sumpa ng gabunan ay nag-ugat din sa ating lahi. Isa sa ating mga ninuno, si Don Lucio Gardo, ang nagkanulo sa engkantadong lahi. Ginamit niya ang kapangyarihan ng agimat hindi para sa kabutihan, kundi para sa sariling kapakinabangan. Sa kanyang kasakiman, nilikha niya ang unang gabunan, isang kulto ng mga aswang na binuo mula sa mga kaluluwang sinumpa niya." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Boljak, tila nahihilo sa bigat ng revelasyon. "Ang dugong dumadaloy sa atin, anak, ay hindi lang tagapagbantay. May bahagi nito na nag-uugnay sa kadiliman, at bawat tagapagmana ng agimat ay sinusubok. Ililigtas mo ba ang mundo o magiging bahagi ka ng sumpa? Si Doyong, hindi lamang siya aswang, siya ay dating bahagi ng ating pamilya." Nanlamig si Boljak sa narinig. Ang dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat ay konektado pala sa mga nilalang na kanilang nilalabanan. Kaya pala laging nagbabadya ang kadiliman kahit pa matagal na nilang sinisikap itong sugpuin. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, biglang kumulog sa malayo. Ang mga alingaungaw nito ay tila mas mabigat kaysa karaniwan. Napatingin si Lunti sa kalangitan at ang mga tainga nito ay biglang tumindig. "May paparating," sabi ni Lunti. "Ano na naman to?" tanong ni Boljak, ngunit sa totoo lang ay natatakot siyang malaman ang sagot. Ang pagkatalo ni Doyong ay nagbigay ng babala sa mas malalakas na nilalang, sagot ni Lunti habang tumayo at nagsimulang maglakad pabalik sa kagubatan. Ang gabunan ay bahagi lang ng mas malawak na galamay ng dilim. At ngayon, na wala na si Doyong, hahanapin nila ang susunod na tagapagmana ng agimat. "Ikaw, Boljak." Hindi na nakapagsalita si Boljak. Sa loob-loob niya, ramdam niya ang mabigat na responsibilidad na nakapatong sa kanyang mga balikat. Ang baryo ay tahimik pa rin, ngunit alam niyang ito ay panandalian lamang. "Anak," wika ni Mang Itong habang mahigpit na hinawakan ang balikat ni Boljak. "Handa ka ba? Sapagkat sa labanang ito, hindi lang tapang ang kailangan mo. Kailangan mong tanggapin ang lahat ng bahagi ng iyong pagkatao, kahit ang madilim na bahagi nito." Tumango si Boljak. Hindi siya sigurado kung handa siya, ngunit alam niyang wala siyang ibang pagpipilian. Ang agimat na hawak niya ay nagningning ng bahagya, tila tinutugon ang kanyang paninindigan. Sa gabing iyon, nagsimula ang bagong kabanata sa buhay ni Boljak. Ang liwanag at dilim ay nasa kanyang kamay at siya lamang ang makapipili kung alin ang mananaig. Makalipas ang ilang araw ng katahimikan, napuno si Boljak ng mga tanong na hindi niya magawang sagutin. Ang mga pahayag ng kanyang ama tungkol sa sumpa ng kanilang pamilya at ang ugnayan nila sa mga nilalang ng kadiliman ay nag-iwan ng matinding pag-aalala sa kanya.
Kasabay nito, nararamdaman niya ang kakaibang pakiramdam na tila may nagbabantay sa kanya kahit saan siya magpunta. Sa bawat sulok ng baryo, may nadarama siyang malamig na presensya, parang may aninong nagmamasid. Napansin din niya na ang agimat ay tila nag-iiba, madalas itong uminit sa kanyang palad kahit wala namang panganib. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Boljak, nanaginip siya ng isang kakaibang tagpo. Sa panaginip, nakita niya ang isang malaking puno sa gitna ng kadiliman. Sa ilalim nito ay nakatayo ang isang lalaki na tila pamilyar ngunit hindi niya matandaan kung sino. Ang lalaki ay nakasuot ng lumang barot saya at sa kanyang mga mata ay sumasalamin ang parehong liwanag at dilim. Boljak, wika ng lalaki sa malamig ngunit kalmadong tinig, ang iyong kapalaran ay hindi lamang magligtas. May bahagi ka sa sumpang ito na hindi mo maiiwasan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Boljak. Itinuro ng lalaki ang kanyang dibdib. Ang liwanag at dilim ay nasa loob mo, Boljak. At sa oras na gamitin mo ang agimat, ginigising mo rin ang aninong natutulog sa iyong dugo. Biglang nagbago ang paligid. Ang puno ay nasunog at ang lalaki ay naging isang nilalang na may maitim na pakpak at pulang mga mata. Ang kanyang boses ay naging mas matalim, halos nag-aalab sa galit. Ang tanong, Boljak, hanggang kailan ka makakapanatiling nasa liwanag? Sapagkat ang kadiliman ay darating upang angkinin ka. Nagising si Boljak na hingal at pawisan. Ang panaginip na iyon ay parang totoong-totoo at tila may bahagi sa kanya na nagsasabing totoo ang mga sinabi ng lalaki. Nang bumangon siya, nakita niya si Lunti na nakatayo malapit sa bintana, tahimik na nakatingin sa labas. Lunti, tawag ni Boljak, ano ang ibig sabihin ng panaginip ko? Tumingin si Lunti sa kanya, ang mga mata nito'y puno ng seryosong pagtatasa. Hindi ko alam ang laman ng iyong panaginip, Boljak, ngunit hindi mo maitatanggi na ang dugo ng iyong pamilya ay may halong dilim. Ang bawat tagapagmana ng agimat ay kailangang labanan hindi lamang ang mga nilalang sa labas, kundi pati na rin ang sariling anino sa kanilang puso. Kung ganon, sagot ni Boljak, paano ko lalabanan ang sarili kong kadiliman? Hindi mo ito malalabanan ng mag-isa, sagot ni Lunti. Kaya ako narito, ako ang gabay mo. Ngunit tandaan mo, Boljak, darating ang araw na ikaw lamang ang makagagawa ng desisyon. Yakapin ang liwanag o magpasakop sa dilim. Hindi pa man natatapos ang usapan nila, biglang narinig nila ang malalakas na sigaw mula sa kabilang bahagi ng baryo. Mabilis silang lumabas at nakita ang kaguluhang nagaganap. Ang ilang kabahayan ay nasusunog at ang mga tao ay nagsisitakbo, tinutugis ng mga nilalang na tila mula sa kadiliman. Mga bagong aswang, sabi ni Lunti habang nagngangalit ang mga ngipin. Hindi pa tayo tapos, Boljak. Handa ka na ba? Hinugot ni Boljak ang kanyang bolo at kinuha ang agimat mula sa kanyang bulsa. Sa sandaling mahawakan niya ito, muling nagliwanag ang paligid. Ngunit sa pagkakataong ito, ramdam niya ang kakaibang init mula sa agimat, parang may sumisiksik na presensya na nais kumawala. Mabilis silang tumakbo sa pinanggagalingan ng kaguluhan. Nakita nila ang tatlong nilalang na may mahahabang kuko at nag-aapoy na mga mata. Isa sa mga ito ay nakahuli na ng isang bata at hawak-hawak ang maliit na katawan nito. Bitawan mo siya, sigaw ni Boljak habang sumugod, itinaas ang bolo upang umatake. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagsugod, biglang nagbago ang mukha ng nilalang. Ito'y naging mukha ng lalaki mula sa kanyang panaginip, nakangisi habang tinititigan siya. Biglang tumigil si Boljak, tila nanigas ang kanyang mga paa. Boljak, sigaw ni Lunti habang nilabanan ang isa pang nilalang. Anong ginagawa mo? Kumilos ka. Ngunit hindi makagalaw si Boljak. Sa kanyang isipan ay muling bumalik ang mga salita ng lalaki. Hanggang kailan ka makakapanatili sa liwanag? Ang agimat sa kanyang kamay ay tila bumigat at sa sandaling iyon, naramdaman niyang parang hinihila siya ng kadiliman. Boljak, hindi ngayon, sigaw muli ni Lunti. Sa sandaling iyon, parang may umaling-aungaw na boses sa kanyang isipan. Boljak, huwag kang bumitiw. Ang liwanag ay nasa iyong mga kamay.
ikaw ang magpapasya. Sa isang iglap, nagising si Boljak mula sa pagkahipnotismo at sinugod ang nilalang. Gamit ang agimat at bolo, tinaga niya ito ng may buong lakas. Ang nilalang ay bumagsak sa lupa, naglaho kasabay ng isang nakakabinging sigaw. Huminga ng malalim si Boljak habang pinupunasan ang dugo sa kanyang mukha. Sa kabila ng tagumpay, alam niyang may bahagi sa kanya na nagsimula ng magising, ang kadilimang nasa kanyang dugo. Lunti, sabi niya habang tumatayo, kailangan nating malaman ang totoo, ang lahat ng totoo. Kung ganon, sagot ni Lunti, oras na upang puntahan ang pinagmulan ng lahat ng ito, ang ugat ng gabunan at ang lihim ng iyong pamilya. Kinabukasan, habang ang liwanag ng araw ay sumisilip pa lamang sa silangan, nagpaalam sina Boljak at Lunti kay Mang Itong upang simulan ang kanilang paglalakbay. Alam nilang hindi sapat ang kanilang nalalaman tungkol sa gabunan at ang lihim ng pamilya ni Boljak. Ang susunod nilang destinasyon, ang Bundok Amihan, kung saan ayon sa alamat, naroon ang pinagmulan ng sumpa ng kanilang pamilya. Boljak, wika ni Mang Itong, habang iniabot ang isang maliit na balutan, ang bundok na iyon ay hindi ordinaryo. Huwag kang magpapadala sa takot. Tandaan mo anak, hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Ang pinakamalaking laban ay hindi ang nilalang sa harapan mo, kundi ang anino sa loob mo. Nilingon ni Boljak ang kanyang ama. Tay, babalik kami, pangako. Tahimik lamang si Mang Itong, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Ang paglalakbay papunta sa Bundok Amihan ay hindi naging madali. Ang makakapal na gubat, matatarik na bangin at kakaibang lamig sa paligid ay nagbigay ng paninindig balahibong karanasan kay Boljak. Pakiramdam niya ay may mga matang nagmamasid mula sa likod ng bawat puno. Lunti, tanong ni Boljak habang tinatanggal ang mga dahon sa daraanan. Ano ba talaga ang meron sa Bundok Amihan? Bakit dito natin matatagpuan ang sagot? Ang Bundok Amihan, sagot ni Lunti, ay tahanan ng mga sinaunang nilalang at ang pinakamalalim na lihim ng iyong lahi. Ang mga engkanto na gumabay sa inyong pamilya noon ay nagtatago sa lugar na iyon. Ngunit mag-ingat ka, Boljak, hindi lahat ng engkanto ay kaibigan. Habang patuloy silang naglalakad, napansin ni Boljak ang isang bagay. Sa bawat hakbang ay nararamdaman niyang parang may puwersang hinihila siya patungo sa loob ng bundok. Parang may tinatawag sa kanya, isang boses na pamilyar, ngunit hindi niya matukoy kung kanino galing. Matapos ang halos maghapon ng paglalakbay, narating nila ang isang malaking puno sa gitna ng kagubatan. Ang puno ay napakalaki at ang mga ugat nito ay parang nakakapit sa buong lupa. Sa ilalim nito, may nakaukit na mga simbolo na tila mula sa isang sinaunang alpabeto. Lunti, ito ba ang hinahanap natin? Tanong ni Boljak habang hinahaplos ang magaspang na balat ng puno. Hindi pa ito ang pinagmulan, sagot ni Lunti, ngunit isa itong palatandaan na malapit na tayo. Habang iniinspeksyon ni Lunti ang paligid, biglang naramdaman ni Boljak ang malamig na simoy ng hangin. Sa kanyang harapan, biglang nagpakita ang isang babae na nakasuot ng puting saya at may mahabang buhok. Ang kanyang balat ay maputla at ang mga mata nito ay tila nagliliyab sa liwanag. Boljak, wika ng babae sa malamig ngunit magiliw na tinig, hindi ko akalaing makikita kita sa aking harapan. Tagapagmana ng agimat, handa ka na bang malaman ang buong katotohanan? Sasagot pa sana si Boljak nang biglang tumahol si Lunti, isang babala. Huwag kang magpapaloko, Boljak. Isa siyang engkanto, ngunit hindi natin alam kung siya'y kaibigan o kaaway. Ngumiti ang babae. Huwag kang mag-alala, aso ng engkanto. Hindi ako narito upang saktan kayo. Narito ako upang ipakita kay Boljak ang kanyang tunay na landas. Ang babae ay nagpakilala bilang Aling Niyog, isa sa mga bantay ng kagubatan at tagapag-alaga ng lihim ng Bundok Amihan. Ayon sa kanya, ang sumpa ng gabunan ay hindi lamang bunga ng kasakiman ni Don Lucio. May mas malalim pang dahilan kung bakit ang pamilya ni Boljak ay hinahabol ng dilim. Boljak,
Wika ni Aling Niyog, ang iyong lahi ay hindi lamang tagapagbantay. Isa kayong pinagpipilian ng liwanag at dilim. Si Don Lucio ay hindi nag-iisa sa kanyang kasakiman. May puwersang mas makapangyarihan ang nagtulak sa kanya upang likhain ang gabunan. Isang puwersang nakaugnay sa agimat na hawak mo ngayon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Boljak. Ang agimat ba ay may koneksyon din sa kadiliman? Tumango si Aling Niyog. Ang kapangyarihan ng agimat ay nagmumula sa balanse ng liwanag at dilim. Sa bawat paggamit mo nito laban sa mga nilalang ng kadiliman, ginigising mo rin ang bahagi ng sumpa na natutulog sa iyong dugo. At darating ang araw na kailangan mong pumili, maging tagapagligtas o maging tagapaghatid ng kadiliman. Ngunit mag-ingat ka, Boljak, dagdag ni Aling Niyog. Sa bundok amihan, makakaharap mo ang mga nilalang na magpapakita ng iyong kahinaan. Ang pinagmulan ng sumpa ay hindi isang lugar, ito ay isang pagsubok at tanging ang may malinis na puso ang makalalampas. Biglang nagbago ang paligid. Ang kagubatan ay naging mas madilim at ang hangin ay nagdulot ng matinding lamig. Nawala si Aling Niyog at iniwan sina Boljak at Lunti sa gitna ng kagubatan. Boljak, wika ni Lunti, alam ko ang iniisip mo. Ngunit kahit ano pa ang makita mo sa lugar na ito, huwag mong hayaang kainin ka ng takot. Tumango si Boljak. Alam niyang ang susunod na hakbang ay ang pinakamahalaga sa kanilang laban. Kung totoo ang sinabi ni Aling Niyog, hindi lamang mga aswang ang kanilang kalaban, pati ang kadiliman sa kanyang puso ay kailangan niyang labanan. Sa harap nila, isang madilim na landas ang bumukas, tila nagyayaya papunta sa kailaliman ng bundok. Habang nilalakbay ni Boljak at Lunti ang madilim na landas patungo sa puso ng bundok amihan, tila nagiging mas mabigat ang hangin. Ang bawat hakbang ay puno ng kaba at misteryo. Ang katahimikan ng paligid ay parang bumubulong ng babala sa kanilang mga pandinig. Lunti, basag ni Boljak sa katahimikan. Hindi ko maalis ang pakiramdam na parang may humihila sa akin patungo rito. Parang may isang bahagi ng lugar na ito na pilit akong tinatawag. Hindi iyon maganda, sagot ni Lunti. Ang bundok amihan ay puno ng mga engkanto at nilalang na nagtatangkang linlangin ang mga naglalakbay. Maging mapagbantay ka. At higit sa lahat, huwag kang magtiwala sa anumang makita mo. Biglang nagliwanag ang landas sa kanilang harapan. Sa gitna ng kanilang daraanan, nakita ni Boljak ang anyo ng isang batang lalaki na nakaupo sa tabi ng isang malaking bato. Nang lapitan nila ito, napagtanto ni Boljak na ang batang lalaki ay siya mismo. Anong kalokohan ito? Tanong ni Boljak habang nilalapitan ang bata. Ang bata ay nagtaas ng ulo at ngumiti. Boljak, naaalala mo pa ba ako? Ako ang ikaw noong panahon na wala ka pang iniisip na anuman, bata, masaya at walang kinatatakutan. Isa itong patibong, sabi ni Lunti habang tinatapik si Boljak. Huwag kang magpadala. Ngunit hindi makagalaw si Boljak. Habang nakatingin siya sa batang bersyon ng kanyang sarili, bumalik sa kanya ang mga alaala ng masayang kabataan. Ang mga panahong naglalaro siya sa kagubatan, ang mga tawa ng kanyang ina bago ito pumanaw, at ang mga panahong hindi pa niya alam ang tungkol sa gabunan o sa sumpa ng kanyang pamilya. Pwede mo nang iwan ang lahat ng ito, sabi ng bata. Pwede kang bumalik sa masayang panahon. Iwanan mo ang agimat at ang lahat ng problema. Hindi mo kailangang maghirap pa. Boljak, sigaw ni Lunti. Hindi totoo ang nakikita mo. Lumaban ka. Nagising si Boljak mula sa pagkakalito at tumayo ng matatag. Hindi, sabi niya sa bata. Ang masayang nakaraan ay hindi babalik at hindi ko maaaring iwan ang tungkulin ko. Ang lahat ng ito ay bahagi ng aking pagkatao. Biglang naglaho ang bata kasabay ng liwanag sa paligid. Ang landas ay muling naging madilim. Sa kanilang paglalakad, narating nila ang isang kuweba na natatakpan ng malalaking ugat ng puno. Sa loob nito ay napakadilim, ngunit naramdaman ni Boljak na tila may presensyang nagmamasid sa kanila. May kakaiba rito,
sabi ni Lunti habang ang kanyang mga mata ay umiilaw sa dilim. Habang patuloy silang naglalakad, biglang lumitaw ang isang anino sa kanilang harapan. Ang anyo nito ay kawangis ni Boljak, ngunit mas matangkad, mas malaki, at ang mga mata nito ay pulang-pula. "Ako ang anino mo," sabi ng nilalang. "Ako ang lahat ng takot, galit at puot na tinatago mo. At darating ang araw na ako ang maghahari sa iyong puso." Hinugot ni Boljak ang kanyang bolo at tinutok ito sa nilalang. "Hindi kita hahayaang manaig, ang puso ko ay hindi para sa dilim." Ngunit ngumisi lamang ang anino. "Talaga ba? Hindi mo ba nararamdaman ang galit sa iyong ama dahil itinago niya ang lahat ng ito sa iyo? Ang pagkasuklam sa gabunan dahil kinuha nila ang iyong ina, ang takot na baka maging tulad ka ni Don Lucio?" Natigilan si Boljak. Totoo ang mga sinabi ng anino. May bahagi sa kanya na galit at takot, ngunit pilit niyang itinatago. "Boljak," sabi ni Lunti, "huwag kang magpapadala. Lahat tayo ay may dilim sa loob natin, ngunit ikaw ang pipili kung paano mo ito haharapin." Huminga ng malalim si Boljak at tumingin ng diretso sa anino. "Oo, may takot ako at may galit ako, ngunit hindi ko hahayaang kainin ako ng mga iyon. Ang dilim ay bahagi ng pagkatao ko, ngunit hindi ito ang maghahari sa akin." Sa sandaling iyon, biglang lumiwanag ang agimat sa kanyang kamay. Ang liwanag nito ay nagpaalis sa anino na naglaho kasabay ng isang nakabibinging sigaw. Paglabas nila sa kuweba, nakita nila ang isang altar sa gitna ng kagubatan. Sa ibabaw nito ay isang itim na bato na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa tabi ng bato ay naroon ang isang nilalang na may mahabang pakpak at pulang mata. Siya ang pinuno ng gabunan. "Boljak," wika ng nilalang, "sa wakas, dumating ka rin. Ikaw ang tagapagmana ng agimat at ang susi sa aming kalayaan. Hindi kita hahayaang magtagumpay," sigaw ni Boljak habang itinaas ang bolo. Ngunit ngumiti lamang ang nilalang. "Hindi mo kailangang lumaban, Boljak. Ikaw mismo ang sagot sa lahat ng ito. Ang sumpa ng gabunan ay nag-ugat sa dugo ng iyong lahi. Ang agimat na hawak mo ay nagbibigay buhay sa amin. Sa bawat paggamit mo nito, lalo kaming lumalakas." Natigilan si Boljak. "Anong ibig mong sabihin?" "Tingnan mo ang iyong paligid," sabi ng nilalang. "Ang kadiliman ay hindi kaaway ng liwanag. Ito ay bahagi nito. Hindi mo kami matatalo hanggat hawak mo ang agimat na nagbibigay ng kapangyarihan sa amin." Biglang nagdilim ang paligid at naramdaman ni Boljak ang bigat ng agimat sa kanyang kamay. Ramdam niya ang malakas na puwersang bumabalot sa kanya na tila nais siyang gawing bahagi ng dilim. "Boljak, lumaban ka," sigaw ni Lunti. Huminga ng malalim si Boljak at inalala ang mga sinabi ng kanyang ama. "Ang pinakamalaking laban ay hindi ang nilalang sa harapan mo, kundi ang anino sa loob mo." Sa sandaling iyon, napagtanto ni Boljak ang tunay na kahulugan ng laban na ito. Ang gabunan ay hindi lamang mga nilalang ng dilim, sila ay bahagi ng sumpa na nagmumula sa kanya. Kung nais niyang tapusin ang sumpa, kailangan niyang harapin ang sariling kadiliman. Muling lumiwanag ang agimat, ngunit sa pagkakataong ito, ang liwanag ay hindi lamang nagmumula sa bato. Nagningning, at sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas, itinulak niya ang kadiliman pabalik. Ang nilalang ay napasigaw sa sakit at ang itim na bato sa altar ay nagkabitak-bitak at pitak hanggang sa tuluyang madurog. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Boljak ang bigat na tila nawala sa kanyang balikat. "Boljak," wika ni Lunti, "nagawa mo, ngunit tandaan mo, ang laban ay hindi tapos. May mga natitirang gabunan at may mga lihim pang naghihintay na madiskubre." Habang tinitingnan ang nagkalasog-lasog na bato, alam ni Boljak na ito pa lamang ang simula ng mas malalim na laban. Sa gitna ng kagubatan ng bundok amihan, matapos ang pagwasak sa itim na bato, naramdaman ni Boljak ang katahimikan na tila bumalot sa paligid. Ngunit ang katahimikan ay hindi nakakapagbigay ng ginhawa, bagkus ito'y nagdadala ng mas maraming tanong kaysa sagot. "Boljak," wika ni Lunti habang tinitingnan ang paligid, "nawasak man ang bato,
Nararamdaman kong may mas malaki pang puwersang nagtatago sa likod ng lahat ng ito. Kung totoo ang sinabi ng nilalang na iyon, sagot ni Boljak, ang agimat ay hindi lang protection. Ito rin ang nagpapalakas sa kanila. Kaya ba ako ang hinihintay nila? Ako ba ang sanhi ng kanilang lakas? Hindi sumagot si Lunti. Sa halip, hinila niya si Boljak papunta sa isang patag na lugar sa bundok kung saan matatanaw ang malawak na tanawin ng kagubatan. Sa kabila ng ganda ng tanawin, ramdam nila ang bigat ng kadilimang nagkukubli rito. Habang nag-uusap, biglang lumiwanag ang kalangitan. Isang sinag ng liwanag ang bumagsak sa harapan nila at mula roon ay lumitaw ang isang matandang lalaki na nakasuot ng puting balabal. Ang kanyang mukha ay puno ng hiwaga at ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng lahat ng sikreto ng mundo. Boljak, wika ng matanda, ikaw na ang hinihintay ng kagubatang ito. Ako si Datu Amihan, ang tagapagbantay ng bundok na ito. Narito ako upang gabayan ka sa iyong misyon. Datu Amihan, sagot ni Boljak habang yumuko bilang paggalang, ano po ang dapat kong malaman? Ano ang tunay na lihim ng sumpa ng aming pamilya? Naglakad si Datu Amihan papalapit kay Boljak at hinawakan ang agimat na nakasabit sa leeg nito. Ang agimat na ito, wika ng Datu, ay hindi basta-basta kapangyarihan. Ito ay ginawa upang maging tagapagbalanse ng liwanag at dilim. Ngunit sa maling kamay, ito ang nagiging sanhi ng sumpa. Noong panahon ni Don Lucio, ginamit niya ang agimat upang makuha ang sariling kagustuhan. At sa bawat maling paggamit nito, lalong lumakas ang mga nilalang ng gabunan. Kung ganon, tanong ni Boljak, paano ko maitatama ang lahat ng ito? Ang susi, sagot ng Datu, ay nasa puso mo. Kailangan mong balikan ang pinagmulan ng agimat, ang puno ng amihan. Ngunit mag-ingat ka, Boljak, ang gabunan ay maghihintay sa iyo roon at ang laban ay hindi lamang laban ng lakas, kundi ng iyong kalooban. Sinamahan ni Datu Amihan sina Boljak at Lunti patungo sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan kung saan matatagpuan ang puno ng amihan. Ayon sa alamat, ito ang pinagmulan ng lahat ng engkanto sa kagubatan, ang puno ng buhay na sumusuporta sa balanse ng liwanag at dilim. Habang papalapit sila sa lugar, naramdaman ni Boljak ang bigat sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila nagiging mas mabigat at ang bawat hakbang ay parang hinihila siya pabalik. Ngunit hindi siya nagpatinag. Lunti, wika ni Boljak, handa ka na ba? Alam nating hindi basta-basta ang makakaharap natin. Huwag kang mag-alala, sagot ni Lunti habang pinapaningning ang kanyang malaing kanto na anyo. Nandito ako upang ipagtanggol ka kahit pa ibigay ko ang sarili kong buhay. Sa wakas, narating nila ang puno ng amihan. Ang laki nito ay hindi maipaliwanag sa salita. Ang mga sanga nito ay abot hanggang sa kalangitan. At ang mga ugat nito ay tila bumabalot sa buong kagubatan. Ngunit sa kabila ng kagandahan nito, ang paligid ng puno ay puno ng dilim. Sa harap ng puno, naroon ang isang malaking nilalang. Ito ay ang reyna ng gabunan, si Malandra, ang pinagmulan ng lahat ng kasamaan sa kagubatan. Ang kanyang katawan ay parang isang anino, ngunit ang mga pakpak niya ay parang yari sa maitim na usok. Boljak, wika ni Malandra, sa wakas, narito ka na. Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. Ibigay mo sa akin ang agimat at bibigyan kita ng kapayapaan. Hindi mo na kailangang magdusa. Hindi ko ibibigay ang agimat sa iyo, sagot ni Boljak habang hinawakan ang bolo. Lalabanan kita kahit pa ito ang maging huling laban ko. Tumawa si Malandra. Boljak, hindi mo ba naiintindihan? Ikaw ang sanhi ng sumpa. At habang ginagamit mo ang agimat, lalo kaming lumalakas. Ang tanging paraan upang matapos ang lahat ng ito ay ang pagsira sa agimat mismo. Naguluhan si Boljak. Ang agimat ay nagbigay sa kanya ng lakas upang labanan ang gabunan, ngunit ngayon ay sinasabi ni Malandra na ito rin ang dahilan kung bakit lumalakas sila. Napatingin siya kay Datu Amihan. Datu, tanong niya, totoo ba ang sinasabi niya? Kailangan ko bang sirain ang agimat upang tapusin ang sumpa?
Tumango si Dato Amihan. Boljak, ang agimat ay makapangyarihan, ngunit ang tunay na lakas ay nasa iyong puso. Ang agimat ay isa lamang kasangkapan. Ang tunay na tagapagbalanse ay ikaw. Habang nag-iisip si Boljak, biglang umatake si Malandra. Ang kanyang mga pakpak ay naglabas ng maitim na usok na nagbalot sa paligid. Hindi makahinga si Boljak at ang kanyang paningin ay unti-unting dumilim. Boljak, sigaw ni Lunti habang tinatakpan siya mula sa usok. Kailangan mong magdesisyon ngayon. Sa huling sandali, inilabas ni Boljak ang agimat at tiningnan ito. Ang liwanag nito ay tila nanghihina, ngunit nararamdaman niya ang init nito sa kanyang kamay. Kung ito lang ang paraan, wika ni Boljak, handa akong gawin ito. Ibinagsak ni Boljak ang agimat sa lupa at itinaas ang bolo. Sa isang malakas na palo, nabasag ang agimat at naglabas ng nakakasilaw na liwanag. Ang liwanag ay nagpalayas kay Malandra at sa lahat ng gabunan na nasa paligid. Ang puno ng amihan ay muling nagningning at ang dilim sa kagubatan ay nawala. Ngunit kasabay nito, naramdaman ni Boljak ang pagkawala ng kanyang lakas. Tumumba siya sa lupa, ngunit bago siya mawalan ng malay, narinig niya ang tinig ni Dato Amihan. Boljak, ginawa mo ang tamang desisyon. Ikaw ang tunay na tagapagbalanse. Ang iyong sakripisyo ay magdadala ng kapayapaan sa kagubatan. Pagmulat ng mga mata ni Boljak, natagpuan niya ang sarili sa isang malawak na parang. Ang liwanag ng araw ay banayad na bumabagsak sa kanyang mukha, at ang hangin ay puno ng bango ng mga bulaklak. Hindi niya maramdaman ang bigat ng agimat sa kanyang leeg, ngunit sa halip naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan sa kanyang dibdib. Nasaan ako? Tanong niya sa sarili. Mula sa likuran ay lumapit si Lunti. Ang kanyang anyo ay mas maliwanag ngayon at tila naglaho na ang kanyang pagkabalisa. Boljak, wika niya, nasa mundo ka pa rin ng mga buhay, ngunit ang kagubatan ay nagbago na. Wala ng gabunan at ang sumpa ng iyong pamilya ay nawala na. Biglang lumitaw si Dato Amihan mula sa isang sinag ng liwanag. Ang kanyang presensya ay kasing payapa ng paligid. Boljak, ang iyong sakripisyo ay nagdala ng bagong simula. Ang puno ng amihan ay muling nagkaroon ng balanse at ang kagubatan ay nakalaya mula sa dilim. Matapos ang tagpo sa parang, inihatid ni Lunti si Boljak pabalik sa kanilang baryo sa Aurora. Ang landas na dati madilim at puno ng pangamba ay tila naging mas maliwanag at mapayapa. Ang mga nilalang ng kagubatan, mula sa mga engkanto hanggang sa mga hayop, ay muling bumalik sa kanilang natural na kalagayan. Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ng mga taga-nayon. Ang kanyang pamilya, kasama ang kanyang ama na si Mang Eduardo, ay napaluha sa galak nang makita siyang ligtas. Anak, wika ni Mang Eduardo habang niyayakap si Boljak, salamat sa iyong tapang, tinubos mo ang ating pamilya mula sa sumpa. Hindi ko nagawa ito ng mag-isa, sagot ni Boljak habang tumingin kay Lunti na ngayon ay nagbabalik na sa kanyang anyo bilang isang normal na aso. Sa paglipas ng panahon, muling bumangon ang baryo mula sa mga trauma ng nakaraan. Ang mga gabi na dati puno ng takot ay naging tahimik at mapayapa. Ang mga kwento tungkol sa gabunan ay unti-unti nang naging bahagi na lamang ng alamat. Si Boljak, bagamat nawala na ang agimat, ay naging simbolo ng lakas at pag-asa sa kanilang lugar. Ang kanyang pangalan ay naging bahagi ng alamat ng Aurora, ang binatang nagdala ng liwanag sa gitna ng dilim. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan ni Boljak na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa agimat o sa kapangyarihan, kundi sa kakayahan niyang harapin ang kanyang takot at piliin ang tamang landas, kahit na ito'y mahirap. Isang araw, habang naglalakad si Boljak sa kagubatan, naramdaman niyang tila may nagbago. Si Lunti, ang kanyang matalik na kaibigan at gabay, ay biglang tumigil sa kanyang tabi. Boljak, wika ni Lunti, oras na para magpaalam, ang aking tungkulin ay tapos na. Hindi, sigaw ni Boljak, hindi ko kaya nang wala ka, ikaw ang naging gabay ko sa lahat ng ito.
Ngumiti si Lunti at sumagot, ang lahat ng niliyalang ay may hangganan, Boljak. Ngunit tandaan mo, ang mga aral na natutunan mo mula sa akin at sa iyong paglalakbay ay mananatili sa iyong puso. At kahit wala ako, alam kong kaya mong ipagpatuloy ang laban para sa kabutihan. Sa sandaling iyon, lumiwanag si Lunti at unti-unting naglaho sa hangin kasabay ng isang banayad na simoy ng hangin. Habang tumitingin si Boljak sa kalangitan, alam niyang hindi dito nagtatapos ang kanyang kwento. Ang gabunan ay maaring nawala, ngunit may mas marami pang hamon sa mundo. Mga hamon na kakailanganin ng tapang, pananampalataya at pag-asa. Sa kanyang isipan, nanatili ang boses ni Lunti, ang tunay na mandirigma ay hindi natatakot sa dilim, sapagkat alam niyang siya mismo ang nagdadala ng liwanag. Sa araw na iyon, si Boljak ay hindi na lamang binata ng Aurora, siya ay naging tagapagbantay ng balanse, handang harapin ang anumang kadiliman na muling magtangkang lumaganap sa mundo. Wakas,